Grabe! Nag-launch ang China ng isang kakaibang technology. Ang kauna-unahang flying power station sa mundo. Yes, yung supply ng kuryente lumilipad na. Isa itong helium-filled aerostat na may 1,200 kilowatt turbines na kumukuha ng hangin 2,000 meters sa taas ng lupa. Okay, wait lang. Para mas madali nating magets, ito ang normal na wind turbines. Nasa 100 to 200 meters lang ang taas niyan. At dyan, mabagal at magulo ang hangin dahil sa friction mula sa lupa. Kaya malaki ang advantage ng flying power station sa China dahil higit na mas mataas ito. Aabot ng 1,000 meters pataas. At kapag ganyan nakataas, ang hangin ay mas mabilis, mas steady at mas consistent ang direksyon. Sa test area sa China, napag-alaman na ang hangin sa taas ng 2 kilometers ay hanggang 4 times na mas mabilis. At dahil nga ang wind power ay nakadepende sa bilis ng hangin, ang ibig sabihin niyan, pwedeng makagawa ng hanggang 64 times na mas maraming kuryente ang flying power station sa China. Kaya naman noong January 2026, inilunsad nila ang S-2000, isang aircraft na may habang halos 60 meters at lapad na 40 meters. Ang design nito ay parang funnel. Kinokompress ang hangin papunta sa turbines para mas maraming energy ang makuha. Kaya din nitong mag-generate ng hanggang 3 megawatts. At ang kuryente, dumadaan sa tether pababa sa lupa gamit ang direct current para mas efficient pa rin kahit malayo ito sa transmission. In fact, sa testing pa lang, nakagawa na ito agad ng 385 kilowatt na kuryente. Sapat na yan para mag-charge ng 30 electric vehicles o magpaandar ng isang bahay sa city ng isang buong buwan. Ito ang kauna-unahang airborne power system sa mundo. Pero ang pinaka-importanting tanong, magkano naman ito? Ang flying power station sa China ay wala pang official price as of now dahil prototype pa ito. Pero ayon sa mga experts and industry insiders, maaring umabot ito around 100,000 pesos up to 1 million pesos depende sa model na pipiliin mo. Napakamura na yan kung ikukumpara sa normal na wind turbine. Ang home version kasi ng normal wind turbine nasa 3.3 million pesos ang presyo. At yung mga malalaking turbine naman na pang wind farm, nako mas mahal. Nasa 140 to 220 million pesos bawat isa. Ang laki ng difference, di ba? Sa ngayon, testing phase pa lang ito. At ang tanong, kaya ba nitong maging safe, stable, at affordable? Dahil doon malalaman kung ang teknolohiyang ito ay lilipad o babagsak. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.